ika 43rd na nga session sa aton nga New Testament chronological New Testament series kag 2 weeks ago. Kay last week ato ta sa San Salvador. Gin-cover ta Matthew 5:1-4. Okay? Kag gin-cross-reference naton ang ara sa Matthew 5:1-4 sa ara sa Luke 6:20-25. Both passages same lang ni sila nga naga-proclaim sang pagka pagka daw ka upside down bala sang kingdom of God. Nga blessings come to those nga wala-wala, mga gaantos, mga nagadepend lang gid sa Dios. Hindi iya para ang pagpakamay sa Dios siya hindi iya sa mga daw mabaskog, no? It's not for those who appear strong, right? Ang pabor ni Jesus, he pronounced it to those, or ang pabor sa Diyos, he pronounced it to those who rest on him. He favors rests on the humble, the needy, and the oppressed. Damo na basically ang recurring idea, no, sa flows ng verses. Kag same na gyapon tonight, no? Well, Matthew 5:1-4, ang focus is ang spiritual condition, no? Poor in spirit and those who mourn. No, it points to sinners. Kita, no? It would help us if we look at the text nga nag-refers aton. Because it actually refers to us, and we will talk more about that later. It points to sinners nga nakahibalo, naga-recognize, naga-acknowledge nga spiritually bankrupt kita. Kag nagakasubo kita over sa aton nga sala, kag over sa aton nga pagka makasala, no? Ang fact nga kita makasala, kag kita nagakasala, hindi na saya, it's not a light thing for us to know, no? Hindi na siya something kabalo ka tapos kabalo ka lang, no? Something na yung ginakalalain mo bala. Si John MacArthur pag the holier you become, the worse you feel. Inablang ang although hindi man nga the worse you feel lang gid, no? Budlay man ako ni amulan ang imo yambal kay di gamature sa Christian, mas gaka-experience man ang intensity sa joy sa imo kaluwasan mo. Pero when it comes to looking at yourself as a sinner before a holy God, biskan forgiven ka, the holier you become, the worse you feel about your sin, no? The dirtier you feel about your sin. Kagamo na sa gina-constitute sang poor in spirit, those who mourn, no? Kay Matthew, ang gusto ko i-point out sa inyo as a quick recap, ang contrast bala sa approach ni Matthew kag ni Luke. Kaya si Matthew go-focus sa spiritual condition, no? Si Luke naman niya, gin-approach siya ang material and social condition mismo sa mga tao. Right? Literal nga poor, literal nga hungry, literal nga hated, and real lived circumstances. Kag ang Diyos tagapabor sa mga tao nga ginagutom literally, sa mga tao nga pigado literally. Kag gintugangan ni Luke sang woes, no? WOES, ginawarningan ang mga manggaranon, ang mga satisfied na sila kauglingon, ang mga ginadayaw sang kalibutan nga amo na, no? As we've mentioned last week, ang ginamin ni Luke yung mga ginagutom di, ang mga pigado, di amo ni sila yung pigado, pero nagahibi sa Diyos. Kaya pwede ka man yung pigado ka na, tapos huwag ka papulos nga tao, no? Pwede man yung ginagutom ka na gani, nangawat ka pa, no? Ginagutom ka na, nagbinutig ka pa. So, hindi mo ni sayama, when you look at Luke's angle here, hindi mo na siya ma-generalize yung tanan nga gutom. Okay? Hindi mo na sa ma-generalize nga tanan nga pigado. No?
or tanan nga hated kay pwede man iya nga suya ang mga tao simo tungod nga laway ka lang gid nga batasan kasi tao, no? It's hindi kaya hated for the sake of Christ. You're hated because of who you are, no? As a person separate from Christ. So ang highlight ni Matthew is the inward posture of the disciple before God. Ang kay Luke yati ang marginalized kag kun ano ang judgments ng Diyos sa mga self-sufficient. Well, together, like we've also mentioned last week, same na yung natudlo nila, no? The kingdom blesses both the spiritually humble and the socially oppressed. Kiti same gyapon ang direction mo, no? They cling to God. Kag gina-confront ang both spiritually proud kag worldly secure, no? Spiritual pride kag worldly security. Subong naman nga gabi, we will cover as much as we can. Kay luglawig itong aton nga passage. Let's pray. Salamat gid amay sa imong katutom sa mga tag sa mga kabuhi. Sa mga pagdala di sa amon sa safe. Abay Lord, tagaan mo kami sa kalipay. Sa nagatuon kami sa pulong. Painsindiha kami Lord. Tinluoy kami sa amon nga mga sala. Kag patawara kami sa amon nga masala. Kabay Ginoo nga updan mo kami. Yung tugan namon sa imong ini nga gabi. Ginoo, tudloy kami sa mga way na mo nabalaan Ginoo. In Jesus' name we pray, amen. Matthew 5:5, blessed are the meek, for they shall inherit the whole earth. No? Meek means gentle, pinaka-basic. Gentle, lowly, no? Inabalang, kung meek ka, wala ka naga-insist sa imo nga mga rights, no? Inabalang wala mo gina-insist in a, in a ridiculous level, or ridiculous manner, or obnoxious manner. Mapainubuso na, no? Magsiling kami meek be budlay sa separate from humble, no? But I guess you can articulate kung anong difference nila. Sa worldly nga paminsaron be ang mga meek ginadaog-daog, pero Jesus assured them, or Jesus assures us that they will inherit the earth, no? Well, ultimately, the new heavens and new earth na sa ma-fulfill. Ang mga tao nga mga meek persons endure injury, no? Maginaantos na lang ang nagaabot nga injury, whether ano man nga aspects injury, no? Rather than retaliate, no? Nagasalig sa Diyos nga ang Diyos yang ma-defend sa ila. Ano ka, may gadaog-daog si mo, may gaguba sa reputasyon mo, may kung ano man si mo, no? A meek heart will be silent and trust God, no? Actually, let me venture to say ang meek nga heart gani wala kiti usually ang naminsar ta vengeance belongs to the Lord. Tapos as if nga paghambal mo sila, as like ang Diyos na nabala sila. Daw ang paminsaran mo pa ang Diyos nga balusan sila sa Diyos. Hindi na dapat amutan ang maminsar. Masiling ka nga bayda sila, hindi na sila pag-ibalusan ang Diyos na nabala sila. Usually, ang sa likod sila paminsaron, lain na mo. Kaya gusto mo yan nga sila, nga tirahon sila sa Diyos, no? Pero hindi mo na, no? Hindi mo na. What Jesus actually teaches, pangamuyuan, pagiging mag-ayuhan sila. Kagkabalo ko nga almost impossible sa aton nga human nature nga mo na. Kay kanami gidya, no? Pamalos, no? And hopeless kita, no? Even sa aton nga regenerate nga state, hopeless kita without the help of the Holy Spirit sa amo na nga specific instance. Budlay na iya. Loving your enemy, di budlay na. Budlay gani magpalangga sa mga tao nga wala ga kontra si mo. Ginauna mo pang kaugalingon mo. Ayan pagit sa mga tao nga kontra si mo, no? Just think about that. Kung ano na sa ka-impossible without the help of the Holy Spirit. Kaya outwardly, masiling ka, it seems do ka foolish, no? Nga mangin meek ka kung may aggressor, no? Especially ang aggressor daw gadaog sa, no? Do gadaog sa kabudlay na yan. Do ka balingag daw, kabalingag. Pero
No, si Christ, he places his protection and the protection of the Father in contrast of the fury of the wicked men. Kung may nagahingabot sa imo ya, ang protections ni Kristo, protection sa amay against ya, no? Sa kung sino man ang nagahingabot sa imo. Promising that even now subong niya, hindi iya nga sa palabutan na subong gid, the meek enjoy a measure of God's provision. As Christians, when the Spirit enables us to be meek, gina-enjoy ta na yan, nagakalipay tayo nga wala tas ang tagipusoon nga retaliatory, wala tas ang vengeful nga heart. Yung nakalipay ta na yan, no? I mean, paminsara, kung nakabalos ka mang gid, no? After mabalos, ilipay ka gid. Why na yan? No? Wala na. Pero let's say, for example, that the Holy Spirit enabled you to be meek and to forgive, dira na ma-experience ang joy, no? Kita as regenerate, we still experience weakness. Pero ang gahom sa Diyos ang nag-guard sa aton, no? Grabing encouragement to exercise meekness and to leave vindication to the Lord. Leaving vindication to the Lord, again, not in a sense nga pangamuyoon mo yung nga balusig sa Lord, hindi naman. Well, paano tayo make sense ang mga imprecatory prayer ni David nga paulanan kalayong mga kontra yan, no? Ano ta mga kontrata pa ang muyoan tang ulanan sila kalayo? Si David to yung sulat ito kay tungod nga emotional sa, no? Hindi to encouragement sa aton nga same ang himuon ta. Right? Kung basa ka sa Psalms, mga imprecatory prayers si David. Hindi na yan nga sundan nyo ni. Ang mamuning klase pangamuyoon nyo sa mga enemies nyo. Hindi na mo na. Okay. Verse 6, Matthew 5, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Tapos, gin-contrast sa Luke 6:21 again, Blessed are you who are hungry now, for you shall be satisfied. Kaya ang unlang taon mo, ang text ta sa Luke, may two parts. So, muna ang daw same passage lang ang gina-contrast this week and 2 weeks ago. Ang ginamin ni Matthew diya, hunger for righteousness. Okay? A spiritual craving for God's justice and holiness. Hunger for righteousness. Huh? Both personally and in society. No? Hindi ng private and public. Inner and external. Okay, look naman niya literal gid yang hunger, you know. Mga wala gid bala kalanon literal. Kagti we see here again how it coincides, no. Kay damo sa mga followers ni Christ at that time, literal gid yang ginagutom kag pigado. And they also yearn for God to set things right. Gutom sila, pero gapang mo sila sa Dios yang nga tagaan sila, no? Tita na ang Diyos nagka-promise ng ultimate satisfaction. Kung lang taon mo di ang kay Matthew, no, ang word nga righteousness or dikaiosune sa Greek. Pwede na siya mag-encompass ang both justification and sanctification. Inablang, ang imo nga legal righteousness before God or ang mga position sa Diyos, kung ba na dapat ka silutan or hindi, no? It comes only by faith in Jesus Christ. Pero by faith man, ang aton nga hunger sa pagtubo sa personal nga pagkabalaan, kag makita nga ang kingdom sang Dios naga-advance, no? Hindi mo na sa ma-separate. Tita na ma-appeal ta sa experience, no? If i-compare mo ang life mo sang wala ka pa sa kay Kristo, no? I mean, ako madumduman kung gidya biskan to at nagdako ko sa simbahan and I was si mama
dala pero minsan Sunday school yun mo na. Pero makita ko yung stark difference ang life ko before kag subong ya. Nga makasiling ko ya with 100% confidence nga subong, mas satisfied ko ya sa pagkabalaan ni Kristo. Sa kabuhi ko, makita ko sa palibot ko kung paano siya work sa kabuhi ko. No? Kag amo na iyang ginalong ko nga makita, no? Amo na iyang gusto ko, amo na gina-after ko. Makita mo na iya, no? Biskan sa imo ko galing ma-compare mo na. Kahit hindi man pwede nga ang maturity mo nag-isol, no? Kung i-compare mo ang joy mo in righteousness sa una kag subong, so wala ka ba pa mas intense subong ang joy mo kung hindi ambot na lang, no? Lain naman ang asrianay. Ang Diyos nga satisfy sa aton nga hunger in part subong, no? Because God, He gave us the righteousness of Christ when He justified us. Tapos, not only that, after that, He gave us a growing sanctification, a growing righteousness. And He promises in the future, in eternity when we awaken in Christ likeness. Tapos ang mga amo na yung ginamini Matthew ang hunger for righteousness. Ang ginamini naman ito naman yung naga-suffer poverty kag gina-persecute, they're being denied of their basic need. Paano sila ma-qualify nga same category to sa ginamini Matthew, no? If you are hungry but you desire nothing but what is proper, no? Kung nablang gutom ka pero wala ya sa utok mo yung mangawat or magbinutig, no? Ara sa imo utok ya kung ano gyapon ang insakto. Hindi man pwede magamba na Ginoo nga blessed those who are poor and lie, no? Blessed those who are poor and steal just to eat, no? Hindi man amo na. Kasi sila they're like people ngaging famished for what is right, and God will one day listen to their groans kag isatisfy ang ilang tsakto nga ginahandom ng just desires. They both physical and spiritual hunger find relief in God's kingdom, no? Ang imo nga spiritual nga hunger for righteousness, ang imo nga physical nga hunger, no? It both finds relief in God, no? Amo pag iniisa sa tandaan tanong, I mean, kay Vincencio na nabasahan mo nga kapasalamat sa pagkaon ginakaon ta, right? Pero do we actually pray nga ang ini nga, I mean, pwede man ay hambal mo sa no explicitly, pwede man nga internal prayer mo nga ti ayan gapray ta nga ang Dios gid ang satisfy sa aton nga ang manurish sa lawas sa gamit ang pagkaon ginakaon ta. Kay ti biskan tud ginakaon mo na, if God decides nga hindi na mag-nourish mo, lupoton kag head, no? Ang mga bagay lang makaon ka sa pagkaon nga healthy, pero it's still up to God if He will nourish your body. Nakuha mo concept nga ikaw na bisang pag-usap ganun, do kadalo naman ang saranay karon, pero my point is ang kay Vincencio na nabasahan nga ang pag-nourish ang lawas mo ya paagi sa nutritious food ging kaon mo, it's still up to God, no? Ang Diyos na iyang ang sovereign over that still. So that's my point here, no? Ang spiritual hunger, even physical hunger, they both find relief in God's kingdom. Tapos in contrast sa woe to the full, no? Luke 6:25, woe to you who are full now, for you shall be hungry. Hindi naman yung mga tao yung nga grabe na sila black satiated sa pangkalibutanon nga pleasure, no? Or grabe sila ka self-righteous. Ang ila pagkakontento, they find it within themselves. Kag ano ang promise sila ni Christ? May promise man si Christ sila, no? Ang promise ni Christ sila, you shall be hungry, no? I mean, paano mo sa makita in the actual world?
Paano mo na sa makita in the actual world? Ang ginamin ni Luke. Well, it is a caution against complacency. Kaya nga, tontagi po sa niya, as human beings, it will be restless until they find the true rest. Kaya iti ang true rest, di naman makita. Kaya sa Diyos man lang, no? Not only Christians, well, especially non-Christians. I don't know kung tsakto na inamba ko. Let me take it back on sala, no? Wala iya sang human being nga makakita satisfaction di aside sa Diyos, ya. Mati. So, ang warning ni nga, woe to you who are full now. Biskan ano pa nga kwarta nga rasimo or tanan-tanan ng propiedad rasimo, you will always go to bed with an empty heart. Tapos buwas lain naman na ng dugang, minsar ka man para madugangan manggad mo palitik naman paano naman, ano naman ng propiedad, ano naman. Kaya wala na yung matter ya kung anong ara si mo subong. Kaya kung ara na si mo, lain naman ang gustuhon mo. Amo na yung utok sa isa unbeliever. Kaya rin promise ni Christ sila, you shall be hungry. No? Adlo-adlo nila ginanto because every day they want more and more and more. Ang in contrast siya kita mga Christians ya, every day we are satisfied. We want more pero satisfied taya. Hindi taya empty, hindi taya soap ayang spirito ta no. Mali pa yon kita. Verse 7, Matthew 5. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Siling kakaluoy, it's the nablang compassionate ka. It refers to ang mga act na compassionate toward maluluyon ng mga act toward sa mga gaantos, no? Especially ang pagpatawad sa nakasala. Ari balaw, before I continue, ang tanan-tanan ni Blanc yung na-describe ni Christ nga, blessed are those that are amoni, blessed are amo to. Wala ni si Christ yan Jesus here is not giving us the qualifications sang mga mapalangit. Wala sa gahatag ya sa kung ano dapat ka para mapalangit ka, hindi naman yan. It's the other way around. He is describing the people who belongs in the kingdom of God. Ga-describe si Christ siya sa kung ano kita. Wala siya nagalatag nga kung ano ta dapat para magpalangit. No? Tanawan ni Blanc, masiling sa nga, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. We shall receive mercy because we are merciful. Nablang kay kung elect ka, the promise of the Holy Spirit is He will sanctify you. Kag amo ning resulta sa kabuhi mo, you're merciful, you hunger for righteousness, no? You trust in God, you are meek. Manasa. Kiti na baton mo ang kaluoy sa Diyos, mapakita ka man kaluoy, no? And makakita ka kaluoy halin sa Diyos sa paghukom. Ang ini nga beatitude reflect sa practically sa sa Luke 6:36, the call to be merciful as your Father is merciful. Amo na sa practical niyang reflection or implication. Kiti naga-emphasize niya sang reciprocity sa mercy nga nakabaton ka, mahatag ka, or the other way around. But of course, from the perspective of God, it's Him first giving and then us reflecting what He gave sa ibang nga tao. To our neighbors, to be exact. Iti, sinong neighbors? Sa tanan no? Well, kung may asawa ka, your first neighbor is your wife. Ito. Kung tawag naman niya, theologically, it aligns with the Lord's Prayer, no? Forgive us as we forgive our debtors. Kung tanawon mo ang 6th commandment amo gina sa ang
under the sixth commandment, dira na makita nga ginatawag ka sang Dios nga mangin patient, mangin advocate sang peace, mangin gentle, mangin loyal, mangin friendly toward your neighbor. And even to do good to your enemies. Ang maluluyon nga tao nga describe ni Christ he is living out nga the life kami pagpasalamat bala. He lives the life nga nakabalo sang kaluoy ni Kristo. Kag ina nga tawo, he can be sure, no? He can be sure that the mercy of the Father will be upon him on the last day. I mean, kung i-approach mo na sa the other way around, kung hindi ka kabalo, i-observe lang life mo, no? I-examine mo self, i-examine ta self ta. Are you someone nga hapos ma-extend mercy? To literally anyone, no? Anyone. Do you see yourself as someone who finds it easy to extend mercy? Like genuinely, no? Kaya kung hindi, it's something for us to pray for. I mean, do ka lang, mas siling, uy, maluluyon ko yan. Sa do ka tikalon nga manner, hindi mo naman na, no? But when we examine ourselves, we'll see, no? And we should seek help from the Holy Spirit nga. Buligan ta nga mangin amo sina, because if we have received the mercy of God, ang pagkamaluluyon ta, it's a result nga dapat ara, no? Hindi na pwede nga waay na iya, no? Hindi ta pwede kasi nga gatuuman ko, kabalo mo ko sa eleksyon, kabalo mo ko sang tanan nga doktrina, theology man na. But a merciful heart is inseparable from that. Okay? Verse 8, Matthew 5, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Ang purity of heart, it refers to internal holiness. Na blood devotion sa Diyos nga single-hearted. Nga free, nga wala sang paghipokrito, wala sang double-minded motives. No? Ma-perfect na mo na, hindi. No? But hindi ta na sa ma-perfect, pero the pattern will be evident. Sundihan mo na. Nga hindi tayo ma-perfect yang hindi nga wala gid ta hypocrisy sa aton nga tayo puson or sa ating actions. Hindi na yang 100%. But there should be a consistent pattern. Nga amo ka na iya. Nga ginapanidugan mo pagtuo mo sa Dios, wala kay ang utok mo hindi confused, no? Wala kaya sa kung ano-ano nga motibo. Kaya sa religious ka context, no, often focus sa external purity rituals. Jesus elevates heart purity. Ang ini kasi purity, hindi ni sa possible possible by human effort. This is not something na practice mo lang nga sagad ka, no? Hindi na sa pro sa gym nga train ka tapos gahagabug at imo ko at gadamo irap sa mo emosyon. Hindi niya mo na ang purity of heart. It is something that God grants you. No? It is something that the Holy Spirit causes in you to grow. No? It flows from a heart cleansed by the grace of the gospel and the work of the Holy Spirit. Ang promise balang na they shall see God. Matiya, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Grabe na iya ka, grabe na iya ka, staggering. Sa babaw to, they shall inherit. Pero ariyo, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Imagine lang. Ano pagid be ang greatest reward than being intimate with God, no? Ari balaw. Kung basahon mo ang bilog ng Testament, wala gid na daya kita ya part. I don't think may part na nga instruction how to go to heaven
ang makita mo na daya is how to bring heaven down on earth. Pero tanawanib lang. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Grabe nga beatific vision sa eternity. Kay sa regeneration, ang Holy Spirit gahatag sa atong bagong heart, right? A heart of stone replaced with a heart of flesh. Kaya ang justification gahatag sa aton sang positional purity. Ang bot silingon, ang position mo sa tubangan sa Diyos, hindi ka na inogtagbong sa impyerno. Ano ka na, recipient ka na sa kalwasan. Amo nang imo nga legal position. Ang sanctification naman niya, amo niyang imo nga practical position. Nga nagahatag sa imo sa inner purity of life. But even the holiest have only a small beginning of this obedience now. Kaya ang full purity, kaya nagahulat pa sa aton, that's a glorification. Pero, samtang nagapurso kita sa pagkabalaan, naga-experience ta sang enablang relasyon mo sa Diyos, gadalom bla. Makita ta siya, so we see Him now by faith, pero we will see Him face to face hereafter. Ang kay Calvin, di ang pag-approach sa they shall see God, isa sa mga angles ng technical Calvin, nga if you are a Christian, no? I mean, i-ano ko na lang sa ako pag hindi. Lang the less hypocrisy you have, the clearer you see God, no? Maybe I would venture to say nga matingala ka nga do kabudlayan ka mag-insindi sa Biblia, or these spiritual things seem hard for you to grasp. Kay basi damo gabalabag da, no? The clearer your conscience is, the clearer you see the truth. Huh? Ang ini nga klase integrity, it allows you to see God with an unveiled face. But again, of course, we acknowledge that it is impossible without the help of the Holy Spirit. Mga tao bala nga nagamatch ang ilang external action sa ilang inner reality, no? Sila ni mga tao nga may klaro nga pananaw sa Diyos. Sila ni mga tao nga nakachindi sa pulong sa Diyos. Verse 9, blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Ang mga peacemaker, sila ning mga, they actively seek to reconcile people, no? Gusto nila yung wala agam mo, no? They promote peace. And, gina-reflect ni ang nature sang Diyos nga, God of peace. Huh? And not only that, also the reconciling work of Christ, who is the Prince of Peace. Thus, ang mga tao nga naga-labor for peace, no? Nagatinguha nga ma-preserve ang peace, they manifest resemblance to God. Kag amo na nga tawgon sila sons of God. So in context, si Kristo amo man, no? Jesus may also be addressing those amidst conflict, no? Usually or most of the time, even persecution, rather than responding with quarrels. Di mo man his disciples should strive nga i-diffuse ang conflict kag magdala harmony. Pero aryo, ang mga peacemakers, hindi ni sila ang mga naga-avoid lang quarrel, no? Pero sila niya ang naga-tinguha nga ma-settle ang differences among others. Willing nga tubangon ang kabudlayan para lang ma-broker ang peace, no? Kaya ang peacemaking pwede sa mga thankless mo. Ano nga thankless? Kaya kung ikaw peacemaker, ang mga tao nga hindi peacemaker suya ginasi mo ya. Hindi nila gusto peace mo.
Kung gatingwa ka nga klaruhon ang mga bagay-bagay, hindi gina sila gusto ya. Way labot hindi sila gusto sina, they will also hate you, no? Because these people are in conflict, no? They resist peace and peacemakers. Amo na nga si Christ din gina-bolster kita sang perspectives ng Diyos. The Father smiles upon such efforts and owns peacemaker as His children. Grabe, no? Nag-reflect sa sang... It reflects to us the adoption of God. Being at peace with God leads to a peaceable living. I mean, paano mo in practice, no? Paano mo mabalaan ngayon you have peace with God? Paano sa work sa practically? Yung konsensya mo no? Your conscience. Nabalang kabalo ka na gid nga tuod. Wala mo ginsunod kitungod nga may kita kang budlay nga nagasunod kung sundon mo kung anong tuod. Dira mo na gin bayolar ang mga conscience. Dira ka na gin hater of peace, no? Sabi. Humble ni Christ. In forbidding hatred, God commands us to love our neighbor, to live at peace with Him, to be gentle and merciful toward Him, and to do good even to our enemies. Tiyan mo na Ang isa ka lokal ng iglesia nga puno sang peacemakers, indeed, no, it shows itself to be composed of God's children. We should not mistake this as being a peacemaker inang kilain man ayang tao nga wala gamo sa peacemaker, okay? Ang peacemaker diyan ginamin ni Kristo, hindi niya directly ang tao way ginaya gamo ya peacemaker na sala, no? Kay inang tao nga wala gamo, balo ka no braya puro na pasakay. Tingala ka nga wala tayo kasiling dapat pangita ta kontra. Ha? Pero kung ikaw, wala gidya sang tawong gid sa agresive mo, basi gin pasakayan mo tanan. No, mo na nga way kontra, no? So hindi ta na pa confuse ang tao nga wala gamo sa tao nga peacemaker ang ginamit ni Kristo, no? Because ang isa ka peacemaker, if someone is a peacemaker, like Christ means as a peacemaker, kung may makita sa kabutigan or inconsistency, hindi na saya nga magpa-linong-linong for the sake of bisag pabayaan na lang to, because he knows that that's something inconsistent or that false thing amo na maga-disrupt sa peace. Hindi na siya peace yang bayan na lang ta sa para linong. Hindi niya amo ng peace nga namin sa Biblia. Okay? I just want it out there. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Cross-referencing Matthew 5:10-12, na cross-referencing to Luke 6:22-23. Ang yun naman niyang proclamation, yun naman niyang beatitude, blessed are you when others revile you and persecute you on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. Hambal ni Luke, similar man, blessed are you when people hate you on account of the Son of Man. Rejoice, for behold, your reward is great in heaven. Ang kidiya suffering for Christ's sake, hindi nga suffering for your sake. Pwede man na yan nag-antos kay tungod sa mga pagkapinalagpat mo, no? Wala kaya nag-antos tungod nga nangalagad kay Kristo. And in something pamanandungan ko nila. This is something that we should take seriously nga. Inablang gabasa kasi mas lang ko grabe ako gitong biktima, di ba? Hindi wala na dapat sa amo na tagipusoon, okay? May it be
not in our hearts. Ang muna nga nag-play tabla nga as if kita gid ang gina-persecute kag sila gid ang persecutor ta hindi mo na, no? Hindi mo na. Because we need to remember nga when Jesus here said, when others revile you and persecute you, ang ginamin niya na ang non-Christians. Okay? Non-Christians, yung ginamin niya, non-believers, yung ginamin ni Jesus. Yeah? Well, wala. Wala ko na-explore, no? Wala ko na-explore ang idea or maybe ginungod ko, wala explore ang idea nga, what if ang fellow believer mong ga-persecute si mo? I mean, how is that going to work, no? Well, obviously, now that I mentioned it, mayara, as Christians, well, nambatam lagi na, no? We still experience weakness and temptations, and sometimes we're tempted to hate, we're tempted to gossip, to bear false witness, to be angry without reason, and to throw false accusations, and ang Christian nga nag-receive sina mga bagay may feel persecuted. He may feel persecuted. Could be nga wala gid innocente gid siya, no? Could be nga may contribution man sa nga agin amon asa, pwede man na, no? But what I want to clarify here is when Christ said this, mas ga make sense kag mas consistent yung halin niya sa non-believing camp, no? Ang others nga revile sa imo nga nag-persecute sa imo on my account, no? I just don't think that it can be understood nga halin man sa other Christians because on Christ's account man to sila mo, no? Because Christians can, hindi lang kita but all, no, the church, no, can claim these things, ang pagka-blessed sa inyong mga bagay. Amo na din ginambal ni Christ ya nga ang pagkabuhi nga ayon sa Dios gainbitar gin ay opposition halin sa kalibutan, no? Gainbitar gin ay opposition niya. Pero atong mga ginamaltratar para sa kay Kristo, they're blessed even now. Hindi lang ya bala nga future ya, no? We are blessed even now because it is being made evident in our lives nga isa ta kay Christ ya, no? Because we react differently compared sa hindi Christians when persecutions come, when kung ano man na maabot si mo, mga pagantos, no, suffering. And that different reaction is only possible because of the help of the Holy Spirit. Kag amo na yang ginakalipay ta, it is part of our blessedness nga amo na ang resulta. Ang sugpon, theirs is the kingdom. Ano na niya? Piyo na ni, no, basabla. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of God. Piyo na niya? Ila na or ato na. It already belongs to them. They already belong to it. Therefore, if you belong to the kingdom of heaven, all promises of the kingdom of God, all promises of the kingdom of heaven belong also to you. I-inherit mo man na. Grabe, no? Kung tanaw mo, in practice, ang ining mga pagantos or persecutions, no? Kabudlay nga ibutang mo man ang lugar mo sa wording ng persecution, no? Kaya ang persecution diya sa una, literal gito yung ginapanglagas gito sila mo, no? Ginaopras gito sila and subong wala tang nagaka-experience. Laban-laban ang nagaka-experience ang ganalain tungod ba ng aton man sala. Amon ang when you read this passage, especially mabasa ka those who are persecuted, budlay ni insert ang self mo diya.
Because if not always, ang mga pag-antos, again, ang mga pag-antos tadi, it's our fault. Wala man tadi ginabawalan sa Pilipinas magwali. Wala man tadi ginapagutan. Wala man tadi gina hungod tira sa gobyerno. Unless ang ginapangawat nila, no? Indirectly nag-antos kita. Pero, mo nang ginamin ko. No? Kabudlay nga ibutang mo ding self mo sa ikaw ding persecuted. Pero it's still an objective. It's an objective to say nga ang persecution ginatestingan ito nga pagtuon na nag-produce ang susang perseverance kag paglaom. No, kung gin-oppress ka man da, no? Kung mga nag-reproach sa imo, wala na yan nagakawat sa imo kalipay. Wala na yan gadula ang kalipay mo tungkol nga oppressed ka or persecuted ka. If not, gani gadugang pa because God preserves you. Ang divine protection sa Diyos, yung ginasecure ang mga tao, ang ginasecure ang kaanak niya nag-anto subunggid, no? Although may promise pag sa future, pero subunggid, no? You experience joy, you experience comfort. You experience God. No? Ang persecution para sa Kristo, badge of honor na yan. It marks us belong to the kingdom of heaven. And for that, nagakalipay kita. So, in contrast naman kay Luke, woe concerning popularity, no? Woe to you when all people speak well of you, for so their fathers did to the false prophets. Amo naman yung warning sa mga nablang kiti, kung ikaw ang tao nga do ginadayaw sang tanan, laban-laban na, may pang compromise ka. No? Kaya ang mga totoo nga propeta sa true prophets, pang reject sila ya, no? The apostles were persecuted, were murdered. Early Christians as well, no? So if you're someone universally praised, no? It could indicate, or I'll say it indicates maging compromise agad nga false teaching somewhere down the road, no? Ang mga false prophet lang niyang gina-flatter ya. Para sa mga disciples ya, ang pagkamatutom, it is ultimately more important than worldly approval, no? Well, it actually should go without saying. Kung Christian ka, kaging compromise mo kamatuoran, tapos okay ang tanan sa palibot, magnadaya ka sa tao, ikaw man ang galalain, no? Biskan you may be able to fool everyone around you, pero kagabalo ang Diyos nga wala ka sa kalinong because you violated your conscience. Amon asang although nga ang popularity in itself hindi man siya sin or evil, no? Kay si Christ popular man, di ba? Pero popularity is not, hindi agad na yung match ya sa local church. Ang kasikatan, it does not it's not compatible with faithful discipleship, with faithful Christian life, with the holy life, with the biblical local church. Ang pagkasikat, wala ginaga match ya. Kung sikat-sikat gidman ang local church tapos confessional biblical pagid perte, no? Wow. And I think we see some exceptions, like for example ang Heart Cry Missionary Society, no? Sikat-sikat, and do amo lang ginaguro ang society nga do wala pa skandalo, no? I don't know. Daw mang guro pero wala takabalo. Pero my point is ang popularity kag approval of the world, it doesn't bring any good, or maybe it brings more harm than good. Kiti ginalugay niya ang utok sa taong bugal. Ini nga mga mga beatitudes nagapakita sa kingdom disciple bla, no? Poor in spirit, repentant, humble, longing for righteousness, merciful, pure-hearted, peace-seeking, no? Nagapadayon under persecution.
Ini nga mga qualities, ya evidence of grace ni sila ya. Hindi ni sila ya qualifications para sa grace. These are evidence of grace. Okay, tandaan tigid na. Sermon Bapin kani no? Sa Sermon on the Mount. Jesus is not abolishing the Old Testament. Wala ay gina-abolish ang moral visions sa Old Testament. Yung gina-strengthen, gina-clarify niya ang meaning. No? Ginatawag niya ang mga disciples niya nga ikabuhi ang gugma kapagkabalaan nga gina-require sang kasuguan. Kita mong beauty sa nobra ni Christ. Nga kung ano man tong ano man tong mga kasuguan ni Moses, amo ni sa ang itsura niya kung tumanon nyo. It's beautiful. Tahom. Kagano pa naman sa tahom? Kaya ko ni kabuhi mo na, it is the evidence of your union with Christ. Pero ang pinakatahong pagid, ginuna na himo ni Christ tanan. He obeyed all that, he fulfilled all that, he showed us all that kung ano na sa. Therefore, dara makita nga ang Beatitudes, it all points to Jesus, no? To Christ himself. He was ultimately the pure in heart, shallow na, no? The ultimate peacemaker, the merciful one, the persecuted one unto death, pero te ginvindicate sa resurrection. Sa iya makita ta ang kingdom, kagang tanan-tanan nga blessings. Kag ti do ka naman sa ido ka may tension man sa nga now and not yet, bala kiti we possess the kingdom now, yet nagahulat patas ng comfort ta, no? So, although lipay ta subong, we're satisfied subong, pero gaantos man ta, no? We wait for our final comfort or eternal comfort. Ang atong inheritance, no? Ito ka mo muna sa eschatology, sa reformed theology, yung the kingdom is present now and its consummation is in the future. Ang aton nga ethic subong, no? Kung ano ang aton nga code of living as Christians, amon na sa ang aton nga eschatological ethic, amon na sa ang same nga principle nga ikabuhita kung ara ata sa eternal state. You see, we live in the light of the promise of God. Nga gin-promise ng Diyos ang eternity, ang holiness, ang sinlessness. Amo na ang aton nga gina-strive subong ikabuhi. Okay? Well, until then, ang mga Beatitudes tiga encourage aton nga magkabuhi by faith and not by sight. Daw ka counter-cultural no lifestyle nga nagasalig ka sa Diyos, no? O nga, sa God's promise of reward. Okay, hindi antas ta. Next naman yung salt and light, 13 to 16, Matthew 5. Let's pray. Salamat kay Lord sa imo katutom sa man kabuhi, kabay pa nga buligan mo kami. Nga makabuhi ni namon, nga magkalipay kami Ginoo sa imo nga pulong, fellowship, and pagpakamuyo. Salamat kay Ginoo sa time, kabay pa nga tagaan mo kami sa namin ipaway tonight. Prepare sa mga lawas sa pag simba buwas and bless Ginoo ang pagkaon. Busog kami, ma-enjoy kami Lord kag safety mapabuli sa mga mapabuli. In Jesus name we pray, amen.